Hello po mga kasari, welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing to you some tips and advices regarding po sa mga ninig or nagbabalak na pasukin ang negosyo ngayong taong 2025. So unang-una sa lahat ang mga kaibigan, mga bagong kaibigan dito po sa YouTube channel ko, una-una nyo pong magbibitiw ng pera kapag hindi nyo po pamilyar ang negosyo na inyong papasukin. Kahit sabihin ng kamag-anak mo, kahit sabihin ng kaibigan mo, kahit sabihin ng pamilya mo na ito ang negosyo na maganda. Kapag ikaw mismo ay hindi ka sigurado, huwag ka talagang magbitiw ng pera. Kasi talagang iba na ang direksyon, iba na ang patutunguhan at ang pera na hawak mo ay mawawala din. Buwan or malaking kitaan, kumbaga pag-isipan mo pa din yon. Kasi ikaw ang may-ari or ikaw yung may control ng iyong pera. Kung hindi mo naman siya, kung hindi pa talaga oras sa pagninegosyo, huwag mo talagang pipilitin. Kasi may panahon dalos-dalos. No? Kumbaga, kilatisin mo muna, pag-aralan mo ng mabuti. Ngayon kasi mga kaibigan, maraming lumalapit sa iyo, maraming mag-aalok sa iyo na itong negosyo na ito, maganda talaga ito. Maganda ang bigasan, maganda ang vulcanizing shop, maganda ang damitan, maganda ang pagkain, maganda ang yung motor shop or maganda yung kung hindi pa talaga panahon or kung hindi mo talaga kabisado, kahit sabihin natin na meron kang kapital, meron kang savings na enough, kapag hindi mo familiar ang mga bagay na ito, huwag ka talagang magbitiw. I-hold mo muna yung kapital mo, i-hold mo muna yung savings mo, at pag-isipan mo ng mabuti. Kasi masasayang lang talaga mga kaibigan. Ngayon, kung ikaw naman ay ang passion mo sa pagluluto, mahilig kang magluto, masarap kang magluto, creative ka, marami kang ideas, yun, pwede mo siyang umpisahan doon. 'Di ba sa pagluluto, magkano lang ang ano mo doon, magkano lang yung puhunan mo, hindi naman ganun kalakihan. So go for it. Ngayon, mag-iisip ka saan mo ibibenta. Marami ngayon mga kaibigan na pwede mong pagbintahan. Kasi ako subok na din. Nag, nagluto ako tapos shinare ko siya sa shinare ko siya sa FB page ng aming barangay. Naku mga kaibigan, as in talaga nag-uunahan. So yung time na yon, hindi ko na pinagpatuloy kasi nga meron pa akong sari at saka magluluto pa ako. Kumbaga nagsubok lang ako. So hininto ko yon. Kasi wala na akong panahon sa sarili ko, marami pa akong dapat asikasuhin tapos meron pa busy na sa pagluluto as in wala na talaga. So yun, pwede mong gagawin yon. Kung kayo naman ay magandang location nyo, tapos walang walang vulcanizing shop, o yun, magtayo ka po doon. Go about it. Kasi ako sa totoo lang talaga, mga kaibigan, sa lugar namin walang motor shop. Kaso wala akong budget kasi kailangan malaking budget yun sa motor shop kasi halos ang mga tao ngayong panahon, mayroon ng mga sasakyan. During my times, 80s, wala talagang gaanong sasakyan, walang, kumbaga as in naglalakad kami nagko-commute. Ngayon, so dito sa lugar namin walang motor shop. So sabi ko wala naman akong budget, wala naman akong wala akong puhunan doon. So kumbaga ibig sabihin hindi pa siya right time. Yung farming, kaso wala naman kaming malaking space na lupa. So yun. So sa damitan naman, hindi naman ako expert kasi maraming na-scam ngayon. So kumbaga hindi ako mga damit-damit yung mine. So hindi ako hilig doon. So, yun nga, yung sa bigasan, medyo malaki-laki din kapital ang kailangan doon. At least kung meron kang 10,000, pwede na rin yun umpisahan.
So, sa akin, yung sari-sari. So, hopefully, magkakaroon na din ako ng maraming bigas. So, yun po ay may kung kayo po ay may sapat na puhunan, tapos hindi kayo familiar sa mga pumasok. Marami ngayon nag-alok sa social media, lalo na yung sa mga example natin, yung pampaganda, pampakinis, ng nagbitiw ka kaagad ng pera. Tapos yung product pala yun ay piki. So, sayang lang din. Kumbaga sa pagninegosyo talaga mga kaibigan, huwag ka talaga kaagad magbitiw ng pera. Kumbagang pag-isipan mo ng mabuti. Kasi ngayon ang pera napakahirap hanapin talaga. At talaga, yung maniwala ka agad sa mga sabi-sabi kahit nga kaibigan huwag ka talagang kaagad magtitiwala doon kasi alam nila yung ah, yung kahinaan mo kung saan ka mahina. Kaya minsan, kung siya pa yung kaibigan, siya pa yung unang manloko sa iyo kasi nangyari na din yan sa akin, ang mga kaibigan ko dito sa ah, channel ko. Kaya yun, marami ngayon na nag-aalok, sumaga pag-aralan, pag-isipan at dapat maging meron kang discerning spirit, tama ba to, totoo ba ito? At marami kang i-consider kasi mahirap magbitiw talaga ng pera kung hindi ka sigurado sa papusokin mong negosyo mga kaibigan. Napakahirap talaga. So kung ikaw naman ay brave enough na pasukin ang iba't ibang bagang may tapang ka ba, yun pwede ka. Pero kung kagaya ko na mahina, hindi naman ganun katapang kagaya ng iba na meron talaga silang kumbaga meron silang gift ba. Number one, ayaw ko talaga mangutang, ayaw kong lumapit sa mga tao, yung yung ako pa yung pabigat, parang bang ganun. O ayaw ko ng ganun. Kaya pumasok sa negosyo, kailangan alamin ang mga bagay-bagay. Kasi lalo na yung sa mga OFW, pag nakita lang nila sa social media na, uy, maganda pala ganitong negosyo, tapos wala kaya mo, nagtiwala ka lang sa kaibigan mo or sa kapatid mo, wag po kayong kailangan ikaw mismo talaga mag-discover kung ano yung mga hilig mo pagdating sa negosyo. Kung magaling ka mag-sales talks, maganda yon. Kung magaling ka magluto, sa mga bagay-bagay ba, yon doon ka. Kasi sa pagninegosyo talaga, maganda talaga mga magtatrabaho ka. Sinasabi ko po talaga yan sa inyo. So, hopefully, meron po kayong natutunan sa video ito, ating Panginoon, at ganun din pagpalain ng ating mga sari-sari sa mga nanood at nakikinig ng aking video. Marami pong salamat. God bless all. Bye-bye.